of God, salamat po. Kasama-sama po tayo. Nakakatuwa sa lahat na napupuntahan ko, even sa Pangasinan, dito, Bagtas, ay ako po ay naging kabahagi na inyong gawain at nakakapag-share din ng Word of God. At salamat po sa ating pastor na patuloy po yung desire na tayo po ay matuto sa kanya po mga salita. Na sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na tayo yung pillar and support of the truth. Mahirap na tinanggap mo ang kaligtasan na tayo ay mangmang. Mahirap na tinanggap natin ang kaligtasan na wala tayong paninindigan. Mahirap na tinanggap natin ang kaligtasan na hindi natin pinaninindigan ang katotohanan na inihatid sa atin ating Panginoon. Ang lahat pong ito, wala pong ibang pinag-uusapan po dito sa church, kundi ang kaligtasan. Hindi ang anumang bagay. Wala. Hindi sa pamagitan ng business, secular, o anumang bahagi na entertainment sa church, kundi ang pinag-uusapan po dito ay salvation. Gospel of salvation. Kasi yan po ang pinaka-highlight po ng buhay natin. Kung walang kaligtasan, eh lahat po tayo sa impyerno. Ito po yan. At kung bakit tayo nagkatipon-tipon sa lugar na ito, dahil ng kaligtasan. Lahat po. Covered tayo ng kaligtasan. Kasi hindi man ninyo ako kilala. Hindi naman ko kayo kilala. So, sino ang nagbuklod sa atin? Kaya, nagagalak tayo, natutuwa tayo. Ano po? So, parang inaantok na po kayo. Pwede kayong magkape. Pwede kayong ng tinapay. Nakakantok po. Dahil itong ganitong pag-aaral ay nakaka-boring. Tandaan nyo po. Mapapansin nyo, lahat ng mga tao, walang ganitong pananaw, walang ganitong kaisipan. Tayo lamang. Bakit? Tayo yung inabot ng Diyos. Sa halip na tayo magtatrabaho ngayong linggo, siguro may mga sinisingil pa tayo utang, or may mga bahagi pa na ginagawa, maglalaba, or ano, mga malengke, magluluto, magsasaing, ay binigyan natin ng oras at panahon ng ating Panginoon. Hindi naman tayo pumunta rito para sa sino man. Tayo pumunta dito upang katagpuin natin ang ating Panginoon. So by the way, sa magandang umaga muli, ako hindi nangingiming magsalita dahil kapwa Bible Bop eh. Nakakatuwa, ano? So, salamat po sa opportunity at pribilehiyo na sana po ay si Pastor Juni ang kasama, ay hindi po siya nakasama, kundi maganda daw yung may sinusubong anak. Oo. Sabi ka, daya nyo naman, akong inyong inaano eh, sa papatayan kayo, kundi ako. So, nakakatuwa po na tayo po pinagbuklod at pinagsama ng Panginoon. Okay? So, pangalan ko po si Pastor Jeremiah. Or you call me Pastor Jack. So, tayo po yung mag-aaral na. Dahil kami po ay, salamat sa Panginoon, kami mag-iisang taon na. Mag-iisang taon sa ganitong pag-aaral. At buhat nga na nangyari, kasi one of a kind yung pangyayari sa Gloryland eh. Kasi buong church. Walang ganun sa history, kundi buong church. Okay, tayo po yung mag-aaral, nasa yung panulat. Kasi tayo magsusulat. At may gusto po akong i-emphasize, talagang mahalaga po ito sa atin. Panulat natin. Sandyan. Kasi training ground natin ito. Hindi pwede na isang pastor po ay daldal lang po ng daldal. Hindi na po tayo ganun eh. Kailangan may nakikita, may nababasa. So yan po pag-aaralan natin, the nature of salvation, kasi ito yung mahalaga sa atin. Dahil maaaring maraming mga relihiyon na ito yung pinag-uusapan o isineshare, pero wala namang alam pag tinanong mo, ano ba ang kaligtasan? Ano ba ang implikasyon ng kaligtasan sa atin? Ano ba ang manner ng kaligtasan? Ano ba ang pamumuhay ng isang taong ligtas?
ka, pero wala kang idea. Maaaring alam mo ang kaligtasan, pero hindi mo alam yung salitang assurance. May salvation, pero hindi mo alam, secured ba? Kasi maraming mga relihiyon nagtuturo ng kaligtasan, pero yung assurance, wala. Kasi pinaghihiwalay, eternal life, pero hindi eternal secure. E di syempre, ang kaligtasan nawawala. Pero sa atin, hindi. O sa pinili ka ng Panginoon before the foundation, hindi na nawawala yan. Kasi ang lahat ng mga bagay na ito ay kaparaanan po ng Diyos, hindi ho kaparaanan natin. Sa halip na tayo yung humawak sa Diyos, siya yung nakahawak sa atin. Kaya nga sabi sabi ng John, that shall no man pluck them out in God's hand. Yun po, ano? So, makikita po natin dito, ay po muna yung manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa opportunity and privilege po na kami po yung mag-aaral ngayon pong umaga. Salamat po sa time na ito. Salamat po sa Sunday School po namin. At maging pagpapala po ang inyong pong mga salita ngayong umaga. At ako po na inyong pong lingkod, bigyan niyo po ng karunungan at higit ang mga tagapakinig na maunawaan po ang inyong pong mga salita. Awat po Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi dito, salvation is the most important word ever uttered, and yet how meaningless to the masses, whose mind are set on things on the earth. Kasi makikita po natin, ano ba ang implikasyon ng taong ligtas? Kasi sa panahon natin ngayon, kung pag-aaral natin ang langit, pag-aaral natin ang kaligtasan, pag-aaral natin ang impyerno, hindi, parang sa panahon natin ngayon, hindi na mahalaga yan eh. Heaven is less appealing. Hindi na. Hindi na mahalaga sa tao. Wala nang dating, wala nang impact pag-uusapan ay langit, pag-uusapan ay salvation. Ano? Ang hell, less horrific. Hindi na kinakatakutan. Wala na mga takutan, walang takot ang tao ngayon. Sa paggawa ng kasalanan, very normal. Ang mga abnormal na bagay nagiging normal ngayon. Ay kung ikaw ay may tunay na kaligtasan, kinamumuhian natin ang kasalanan. Galit ka sa kasalanan. Kasi ay ginababagsak na maraming mananampalataya, kuno. Kasi may mga tumanggap na totoo at hindi. Ang lahat ng yan ay kinababagsak ay kasalanan. Ang pinanghihina ng Kristiyano, kasalanan. Pag nawawala sa church, dahil ng kasalanan. Pag mayroong panlalamig, pag may mga naneneglect ang bagay, dahil ng kasalanan. Nakikita po ba kayo ng Tagalog? Ako'y dadal po ng daldal dito. Ako po ay Tagalog. At wala naman po tayong dito, translation. Naiintindihan naman po. Okay. So, the nature of salvation, makikita natin, kasi yung sinasabi ng Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, verse 2, sabi dito, set your mind or set your affection on things above. Yung daw mga taong ligtas, ang isip, dapat daw nakaset saan? Set your affection on things above. Set your mind on the things above. Kasi alam po ninyo, napakahalaga po ito. Kasi, ang taong ligtas po, wala po yung iniisip na anumang bagay sa kanyang sarili. Ang isip at puso po niyan, nakatuon kung nasaan yung tagapagligtas po natin. Yung Diyos natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ay nasaan ang Panginoong Hesus? Nasa langit. So dapat ang maging mindset natin, dapat nakatuon. At yung galaw natin as a church, dapat nakaayon galing sa. Kaya nga yung the keys of heaven, sabi sa Matthew chapter 16, verse 19, kung ano yung galing sa taas, keys of heaven, yung din yung dapat natin na maging galaw dito sa earth. Dapat yung maging galaw ng church. Kung ano yung turo na galing sa langit,
Kung yung kalooban at programa na galing sa langit, yun din dapat ang maging galaw natin ito sa lupa. Kaya kinatutuwa natin sa pag-aaral, alam natin yung galaw natin. Alam natin yung doktrina. Pag alam natin yung doktrina, naka-built-in na agad yung practices at yung service. Kasi marami na nagtuturo ng doktrina contrast doon sa kanilang practice and services. Pero tayo hindi. One of a kind po ang church na ito, ang Conquerors for Christ Church. Maging ang Gloryland Church. Ha? Kasi dati, naglilingkod tayo. Noon naglilingkod kami. Pero merong behind. Nakatago. Yan ba ang taong ligtas? Kasi, masisecure ang salvation once nakaalig ka sa relihiyon. Mali. Kami, 36 years. Nakaalig sa relihiyon. Siyempre, Sister Nita, Sister Sagring, wala nang pag-uusapan tungkol sa salvation. Kasi nakafix na. At yan ang magiging lisensya kahit gumawa ka ng mali at kasalanan. Dahil ligtas ka na noon, so, tapos na. Kasi daw, nung sinabi ng Panginoon na it is finished, nung tinanggap mo ang Panginoon, tapos na. Wala nang dapat maging usapin. Sana, ay mga ganyan. Kasi, tinanggap ko noon. Kaya pag sinabing, kailan ka naligtas? Noong 2003, noong 2008, noong 1980, noong 1990. So, ang kaligtasan mo noon, hindi ngayon. Ay sa pag-aaral natin, ang kaligtasan po'y hindi noon, ang kaligtasan po'y ngayon. Tuloy-tuloy. Kaya nga yung the word na believe kanina, tuloy-tuloy po yun na ang isang tunay na church ni Kristo talagang sinisigurado niya ang kaligtasan. Hindi nawawala sa kanya ang kaligtasan kasi sinasabi po dito in Colossians chapter 3 verse 2, you all set your mind or set your affection, ibig sabihin sa Greek ay proneo. Ha? At kung ita-translate yan sa English is to think. Hindi naka-stack ang kaligtasan sa isip. Ito po'y palagi na iniisip. Dinidesire, inaalam, inaaral. Sinabi po dito, to think is, sabi po dito, have this inner disposition. Or, have this inner disposition. Yung sinabi ni Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection, kahit literal na nagkaroon sila ng contact ng Panginoong Jesucristo sa Arabia. 3 years na tuturo ang Panginoong Jesucristo kay Pablo sa Arabia, nung siya'y nasa ministry, ano pa rin ang sabi niya? That I may know Him. Na patuloy na kinikilala ang ating Panginoon. Yun po yung to think na sinasabi po sa Colossians. Ang sabi po dito, pag sinabing have this inner disposition, meron tayong malalim na kaisipan. Malalim na pagkaalam. Hindi lang tinuturo sa atin ng Panginoon ay knowledge, kundi deep, thorough knowledge, yung epignosis, na patuloy nating inaaral. Kaya po nandito tayo. Kaya nandito ang ating pastor. Nandito po ang mga followers. Nandito po kami na nagpapailalim sa turo. Kasi ang tunay na pastor, kagaya namin, once na merong mas magaling sa iyo at talagang totoong nag-aral, ano gagawin namin? Pagpapailalim. So tayo bilang church, bilang tayo tinuturuan ni Pablo, tayo dapat magpailalim. Kasi tinan nyo, kung wala nga naman ang original, paano natin malalaman yung set your affection or set your mind? Kaya dan po namin nakikita ang kahalagahan po ng original language. Kasi, tingnan nyo po, sa pagpapaliwanag ng Word of God, sarili mong interpretasyon. Brother Rene, manonood ka sa YouTube ng pastor at kukopyahin mo word by word. Ha? May chat GPT na ngayon. Praise God.
Sabi daw nila. Ginagamit daw ang social media. At ang magsasagot sa iyo yung AI na ganito. Hindi po yan ang tinutukoy ng Biblia. Malayo-malayo po. Yung sinabi ng Panginoon na epilosis, private interpretation, walang ibang magpapaliwanag kundi ang original language. Yung sinabi ng Panginoon na in Luke chapter 24 verse 27 that He expounded, yung sabihin, hermeneutics, and the Greek is hermeneuo, na sinasabi doon, walang ibang magpapaliwanag kundi ang original language. Kaya nga binanggit doon na and He expounded in prophets, in Book of Moses, in prophets, and in Psalms. Walang binigay ng Panginoon ng ibang translation. Wala. Hindi 1611, hindi ang mga translation, kundi ang in-emphasize doon ni Yesu Cristo, ang original language. Kami, wala din kami karapatang magpaliwanag. Ang may karapatang magpaliwanag ay yung original language, yung Hebrew, Aramaic, at Greek. Kaya makikita ho natin dito yung proneo, to set your affection, or to set your mind, makikita natin na hindi mo lamang natanggap yung Zoe, yung eternal life, kundi alamin mo. Yung tinanggap mo. Kasi pag tinanggap mo, hindi mo naman alam kung ano yung tinanggap mo, at hindi mo pinag-aaralan yung tinanggap mo, ay useless po yun. Tama po ba? Binigyan kita ng isang bagay na mahalaga, hindi mo na alam kung paano gamitin. Hindi mo pa alam kung paano ito gagawin. Mahirap po yun. Sa kaligtasan natin, hindi lang natin narinig, kundi alam natin ang galaw, alam natin ang purpose, alam natin ang motibo. Kaya mahirap din po na tayo umaasa sa mga libro. Hindi yan po eh. Kaya may nilagay na pastor na siyang magpapaliwanag, na siyang magtuturo. Depende sa pastor. Kasi lahat ng mga pastor, wala na tayo nakikitang kung sino nagtuturo ng tama, lahat may tama. Oo. Lahat may tama. Kasi pag nakita mo na katotohanan, nalaman mo na katotohanan, hindi ka na magkakaroon na interesado sa kanila. Wala na, Brother Jin. Ang hahanapin mo, yung nagtuturo talaga ng totoo. Yung nagtuturo talaga ng original language. Kasi wala na nga yung ganyan eh. Sino pa ba pastor ang makikita po natin na kagaya ninyo? Wala na nga po eh. Kaya nga ang ratio, 1,000:1. O kanino ka ngayon pupunta? Kasi nga po, tinan nyo po, ang pag-aaral natin, hindi po ito relihiyon, hindi po ito entertainment, at hindi rin po ito piliti para kayo po ay manatili sa church. Hindi. Ito po ay kaparaanan po ng Diyos, hindi kaparaanan ng pastor. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, siyang magtuturo sa iyo. Siya yung magme-mentor sa iyo. Kaya nga sa panalangin, that our illuminator, or Holy Spirit, na siya po yung magtuturo. Siya yung magko-convict, siya yung magko-convince. Kasi maraming tao, convinced lang, pero hindi converted. Naniniwala sa written word, pero hindi sa living word. Kaya may mga ganyan po eh. Nag-iingat po tayo. Kaya ito po, pinahalagahan natin ang kaligtasan sapagkat ako po, na bilang estudyante, ito po ang pinakamalaking usapin at pag-aaral in terms of sa theology, ang kaligtasan. Hindi ko iligtas na, anak ka na ng Diyos. So kapag ba ikay nagkasala, anak ka pa rin? Pag ba ikay nagkasala, anak ka pa rin? Yes po. Pero hindi habitual. Pero pag inagtampisaw na, ito na may problema. Once na ikay lumayo, at hindi na bumalik, kasi sa backslider, dalawa rin ang ano dyan. Yung lumayo na bumalik at yung lumayo na talaga nagpakalayo na. Oo. Kaya ang panalangin po natin, kasi nang nakakalungkot po, nandito na sa turo at aral na ito, kahit sa mga kasamahan din namin sa Gloriland, no? Sa loob ng isang taon na pag-aaral, talagang mayroong mga miyembro na hindi talaga nauunawaan. Mahirap sundin ang turo at aral. Kaya,
po sa ating pag-aaral, kapag talagang hindi ipinaunawa sa iyo ng Diyos, hindi mo talaga maunawaan. Kasi yung faith, minsan, baka nakarely yan sa feelings. Baka nakarely yan sa superstition. Ano bang superstition sa Tagalog? Pamahiin. Ha? Baka nakarely yan sa sinasabi dito, sa ating pag-aaral, nakalagay yan sa falsehood. Pag sinabing falsehood, kasinungalingan, kabulahanan. Yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoon, galing talaga sa Kanya yun. Na siya magpapaunawa. Nakarely ang pananampalataya sa inner voice. Nakarely sa fantasy. Baka fantasy yan. Hindi talaga totoo. So mahirap po, ano? So tayo, tinuturuan po tayo na narinig natin ang Gospel of Salvation. Anong trabaho ng isang taong mayroong kaligtasan o taong ligtas? Is set yung mind sa mga bagay na nasa to think. Sabi dyan, have this inner disposition. Yung desire na malaman mo, saliksikin, alamin. Kasi mahirap na binabasa mo na walang application, na walang resulta. Anong resulta sa atin ng kaligtasan? Marami po. Hindi ho basta-basta ang kaligtasan, mga kapatid. Kahit sa aming mga pastor, hindi ho basta-basta. Kasi may mga pastor na hindi talaga totoong ligtas. Ligtas-ligtasan, langit-langitan. Bagamat humahawak ng church, karapatan naman nila yan. Kaya, sabi sa pag-aaral, huwag lang mamamatay. Kasi pag namatay, pag nakarely sa feelings, nakarely sa organization, mahirap po. Ano? Okay. Kung gagamitan naman po natin ng grammar, ang proneo, this is a present tense. Pag sinabing present tense, indicates continuous action. Nung malaman mo noon, ang kaligtasan, yan ay tuloy-tuloy hanggang noon, hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Hindi tumitigil yan. Hindi. Ang kaligtasan may kontrata. Ang pagiging anak ni Kristo may kontrata. Okay po sumagot. Kaya nga pag kami nabigyan ng libro, sabi ko, Papa, lahat daw nang bibigyan ng mga librong ganyan, nagiging nagiging kolorong. Pero hindi na kami gano'n. Sila lang yun. Ba't maniniwala sa kasi bibigyan daw kami ng Conqueror, ng volume ng John Mack. Sabi daw, pag doon mga nabibigyan na ganyan, ay nagiging kolorong, Sister Nita. Sabi ko, sila lang yun. Hindi nga sila pinili. Tayo, alam na natin. At saka, pribilehiyo yan. Magkano yan? At anong gagawin natin dyan? Sa mga hindi pinili, talagang walang desire na matuto, wala yan. Hindi nila gagamitin yan. Sa atin, gagamit, kayamanan yan. Kayamanan po yan. Hindi ang kayamanan ay material na bagay. Hindi ang kayamanan ay pera o salapi. Nakaisip sa pera. Ang sinabi ng Biblia, but grow in, sino ba yung grace? Jesus Christ. Ano yung ibinigay sa atin ng grace? Kaligtasan. Doon dapat lumago ang Kristiyano. Dapat doon lumago ang isang pastor. Doon lumago ang isang kaanib ng church. Patuloy. Pag-uwi natin sa bahay, yun pa rin. Si Kristo pa rin. Lunes, bukas, si Kristo pa rin. Tuloy-tuloy. Si Kristo baga lang po ay maaalala ninyo pag linggo. Saka lang kayo magbubuklat ng Biblia, linggo. At kukunin nyo sa aparador yung Biblia. Gabok na eh. Sa sinabing puti, ang practices araw-araw, hindi tumitigil. Sa mga estudyante, sa mga kabataan,
naku po, nakatambak lang yan, pero cellphone. Ha? Anong saysay ng today kung ganyan ang pamumuhay at application? Sa mga may anak, anong ituturo ninyo sa inyong mga anak? Ha? Kung hindi nyo ipifeed ng Word of God ang inyong mga anak, may ibang magpifeed dyan. Totoo hindi. May magpapakain dyan. Pag hindi nyo pinakain ng Word of God at hindi ito ang ipinakain ninyo sa inyong mga anak, may ibang magpapakain dyan. May ibang magpapa-impluensya dyan. Yan po yung nature ng salvation. Ano ang implikasyon? Ano ang motibo? Ano ang manner? Ano ang karakteristik? Ano ang magiging habit mo bilang ikaw ligtas? Okay? So, para di na kayo nakangiti, magkape muna po kayo. Kasi po, mahirap pagsalita po dito sa una nang walang alam. Namangmang. Gumagamit na tayo ng Greek. Gumagamit na tayo ng English grammar. Hanggang dyan muna ako. Hanggang ganyan muna. Wala muna yung... kasi mahirap po talaga mag-aral. Pero, pag talaga Holy Spirit ang nag-convict sa'yo, kahit ayaw mo, mag-aaral ka. Pag hinipo ka ng Panginoon at talagang inabot ka, sa mga bisita po namin, sa susunod na linggo, aatin ka pa rin. Mag-aaral ka pa rin. No. Hindi po ito hasyaw-hasyaw, hindi po ito biro. Ang kapalit po nito ay buhay na walang hanggan. Hindi natin tiyak ang kamatayan. May katiyakan sa buhay. Buhay tayo pero yung kamatayan, wala po. Kung walang katiyakan ng kamatayan, kanino mo ngayon ibibigay ang iyong buhay? Kanino mo ipapagamit ang iyong buhay? Bilang nakarinig ka ng gospel of, huwag ka na magpadala sa agos ng mundo. Binago ka na ng Panginoon. If any man is in Christ, he is in you, all things are passed away. Nakalipas na. Binago na yung iyong old nature. Kaya kung meron ka pa rin practices na ganyan na itinatago o sekreto, bilang ikaw ay inabot ng Diyos, madali po ang the word na transition. Madali ang transition. Mahirap na nandito ka sa church, hindi ka pa rin nababago, ay may problema po. Meron kasing nakinig na hindi naiintindihan at meron nakinig na naiintindihan. Meron nakikinig na hindi talaga interesado at nakikinig na interesado. Tayo interesado tayo. Desire natin. Kaya nga panalangin ni Sister Angie, marami pang mga tupa ang maidagdag sa church na ito. Bagamat, depende. Kaya tayo nandito. Amen, Sister. Apo. Kaya po tayo nandito. Hindi tayo tumitigil. Ang pag-aaral po, ang graduation po ay hindi, ano po yan? Sa atin, mga nag-graduate, hindi po katapusan ng pag-aaral. Ang pag-aaral po ay tuloy-tuloy. Ang pag-iisip sa Panginoong Hesukristo po ay tuloy-tuloy. When you stop learning, you will start dying. At mahirap din na meron kang gospel of salvation, kaligtasan, hindi ka naman nananalangin. Paano mo rin mauunawaan? Sinakain ng mga anak. Opo, Sister. Hindi mo rin nauunawaan. Sister Mary, pa-mute po. Ang prayerless Christian, pag nakapag-aral ka ng ganitong pag-aaral, magiging puzzle yan. Ang iyong pag-aaral magiging magulo. Pag hindi mo lagi napapractice, kaya nga doon sa Ephesians, prayer at all times.
Nabasa niyo po ba yun? Prayer at all times. Kapag nawala ang panalangin at pagkukulang sa panalangin, ang kaalaman at karunungan, pasen. Kumbaga sa walis, nawala yung tali. Magulo. Tayo hindi ganon. Ano po? Pag sumikapan po natin, hindi yan sa pamamagitan ng ating sarili. Yan po'y pagkilos ng Diyos. Pagkilos. Sabihin natin, mahirap ang maglingkod, mahirap maging Kristiyano, mahirap pala na pumasok sa ganitong pananampalataya. Ako, wala tayong iniisip na gano'n. Kasi bakit? Panginoon po ang gagalaw sa bahagi po ng kanyang kaparaanan sa atin. Ha? Maikli ang buhay natin. Ang buhay natin na hindi tiyak. Ang kamatayan na hindi tiyak. So, patuloy po tayo. Higit po sa mga bisita po namin. Ano po? So, kaya rin kami nandito. Pribileyo nga po eh. Salamat po sa pagkakataon na nandito po ako. No? Dahil na-delayed nga po ang flight, iniisip ko, sana di na lang ako sumama. Baka ako yung hadlang. Ano? Kung kailan ako sumama, saka na-delayed. Ano? Ano? Eh, hindi naman parang Jonah kasi gusto ko talagang pumunta. Eh, ayoko naman ako uuwi na lang. Ano? So, salamat po sa pribilegyo po na ako po'y nandito. Okay? Salvation, ang sabi dito, ito po'y kailangan natin. Hindi sa pamagitan na gusto natin para mapaangkin, hindi po. Ito po'y kaparaanan din po ng Diyos. Kaya nga po, grace eh. Oo. Ang grace, favor ng Diyos. Sa atin. Bagamat hindi, tinan niyo po ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ba hiningi natin? Hindi. Hindi. May inambag po ba tayo sa kaligtasan? Wala po eh. So ano gagawin mo? Eh gawin natin kung yung part natin. Yung protocol ng Biblia. Yung salita ng Diyos. Wala tayong inambag eh. Kung may inambag tayo sa kaligtasan, tayo yung ipapako sa cross. Ay hindi nga po eh. Kaya nga sabi ko nga po, mahirap po ba umupo dyan? Mahirap po ba yung gawain natin ngayon? Hindi po ah. Nakakantok nga po eh. Pag hindi ka nakikinig. Ha? Nakakantok. Masaya. May patotoo. May pagsamba. Paglilingkod. Pagbibigay. Paghahandog. Ay kung yan ay kaakibat ng ating gawa lahat, mahihirapan tayo. Kaya salamat po sa grace ng Panginoon sa Gospel of Salvation. Sapagkat yung agape or agapao, makikita ho natin doon, aurestes ang ginamit, indicative mode, may nagpatunay na mayroong pag-ibig. Di niyo po ba alam, before the foundation, inibig na tayo ng Panginoon? Before the foundation, before the Old Testament, ang Panginoon nakapako na. Plano eh. Kasi sabi doon, sa ating pag-aaral, yung pong agapao doon denotes a completed. Yung historical na pangyayari noon, nangyaring sa pamagitan ng second person, kaya nga may bigatin san eh. Kaso nga lang, sa translated na bigatin, mali. Kasi nakalagay doon, monogenes. Ibig sabihin, superiority. One of its kind. Ha? Hindi po ang Diyos nanganak. Hindi po ang Diyos ipinanganak para maging Diyos. Kaya nga makikita ko natin ang Trinity, meron talagang gumalaw para doon. Function. Function, Brother Jean. Ha? Tingnan niyo po, kung single ang Panginoon, kung isa lang ang Diyos, sino ang mag-e-express ng pagmamahal na yun? Kung walang Trinity. Kaya sabi nga ng Panginoon na lahat ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay, o paano makiklaim natin ang pag-ibig kung walang Trinity? O, nakuha ng pag-aaral. O, yun po yung unawa ko. Depende na lang po sa sasabihin ng mentor natin.
Kung walang isinugo or walang gumalaw or walang nagpangsyon para doon, walang nagkatawang tao, anong katubusan ng tao ngayon sa kasalanan? O sino rin yun? Sino yung for God? Sino yung begotten Son? Kaya nga to think. Kasi mahirap na alam mo lang sa verse, hindi mo naman inaalam. Kasi sabi dito, yung God at yung begotten Son, walang iba kundi si Jesus Christ yun. Tingnan mo, sa ating Bible ba, hindi natin alam yan. Kasi Diyos Ama. At ang Diyos Ama ng anak. Kaya, sino superior ngayon sa dalawa? Ang Ama. Kaya pag tinanong, sinong Diyos mo? Walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos Ama. Walang ibang Diyos. Si Kristo tagapagligtas lang. Ha? Tagapagligtas lang siya. Hindi mababa ngayon ang pagkakilala sa Panginoong Hesus. At kung iniligtas ka ni Hesus, tayo ay maglilingkod dapat saan? Sa Ama. Ang paglilingkod at pag-worship sa Ama, pero ang kaligtasan kay Hesus. O di dalawang Diyos. Kaya ako natutuwa sa pag-aaral. Pasado na ako, 100. Nag-exam. Kaya yun po, no? Nag-aaral po tayo. Kasi yung agapao na tinutukoy po dito is a completed work of God. At hindi lang siya historical, kundi it is a decisive act of sacrificial love. Paano yun? Paano sasabihin mo na may ambag tayo sa kaligtasan? A decisive act nga of sacrificial love. Walang ibang nagbigay or walang ibang nag-perform ng pag-ibig na yun para sa mga tao. Kasi sinabi, hindi naman lahat ng tao, pero sabi doon, cosmos, sa derived word is cosmon, means humanity. Kung sino yung whosoever believe. Walang iba nag-perform nun, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya pag inintindi mo ang John chapter 3 verse 16, ang pinag-uusapan po dito, ang pag-ibig niya sa church, pag-ibig niya sa atin. Ikaw, inopera ng Panginoon ng pag-ibig, anong isusukli natin sa Kanya? Kung ito'y decisive act of sacrificial love ng Panginoon, ano yung magiging desisyon din natin? Ano rin yung magiging galaw natin? Ano yung magiging respond natin o response natin? Ganyan na lamang? Malawak po ang pag-aaral. Wala kang gagawin. Kaya nga sabi kanina, simba uwi. Ay mahirap po yun. Mahirap tagapag-init ka lamang ng upuan. Ha? Mahirap na didikit yung underwear mo sa yung balat at tagahila ka lang. Then uminit na. Mahirap po yun. Mga member na ganyan eh. Ang init ng upuan, namimili kung saan pwesto. Namimili kung saan may electric fan. Namimili kung saan malamig. Ano ba klaseng pagsimba yun? Namimili kung sino katabi. Namimili kung sinong ganito. Kaya may division. E paano? Noon, mangmang, ang pastor ay mangmang, ang turo ay kamangmangal, lahat mangmang. Kaya nga all have for all have sinned. Wala-wala. Walang matuwid. Wala-wala. Talagang wala. Pero salamat, inabot tayo ng Panginoon. Galit na galit naman yung iba. Ba't doon nagkaganon? Galit na galit dito. Mali daw ito. Ito bang pangangaral natin ito'y mali? Sa kanila, pero sa atin,
Mas nakilala ko nga ang Panginoong Hesukristo kung sino siya. From New Testament. From Old to New Testament, kilala ko kung sino siya. Kilala ko sa pamagitan ng original language kung sino siya. Hindi ba yan ikatutuwa mo? Hindi ba yan ikagagalak natin? Na sumisimba ka, inaaral mo kung sino siya? Nakikilala mo kung sino siya? At yung pinaglilingkuran mo at yung tinatawagan mo sa tuwing na ikay nananalangin, alam mo kung sino yung pinanalalanginan mo. Alam mo kung kanino mo ina-address yung panalangin mo. Kaya nga hindi lahat-lahat na tumatawag sa akin ay nakikilala ko. Panginoon, Panginoon, nakikilala ko. Sino lamang yung kinikilala ng Panginoon? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Ito yun.